Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang lugtuan natin pong balang gawain. Ito po magkikinig ng salita natin pinakamamahal pa Jesus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita natin pinakamamahal pa Jesus. Nadadalhin po natin mga aral ng ating beloved of the preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po yung manalangin, taas po natin ang ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa mga naunang mabungang panalangin po ng aming beloved of all evangelist, Will de Albedo, and time prophet, Lord God, marami pong salamat sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na sigit, sa patuloy pagkilo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw pong maglagay na makatagan na dapat bigkasin, ikaw po aking inaasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And be in doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako po'y nagbabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved, honorable parents in the Lord at ating pong hindi malilimutan at palaging aalalahanin ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gayun din po ang ating beloved Arbostant Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating Our True Identity. Pakilagay yan sa ating monitor, pati yung ating mga subtitle. Our True Identity. Sa Tagalog, ang tunay nating pagkakakilanlan. Identity, pagkakakilanlan. Our True Identity, ang tunay nating pagkakakilanlan. Kindly po, sa ating beloved Bible readers, sa ating mga verses. The book of the Gospel of St. John, chapter 10, verse 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Dito po sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14 at 27. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Dito po sa 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisunod sa akin. Amen. Pakibasa po yung next verse. Magkasunod po natin babasahin ang ating mga double verses. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Kindly po. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. The book of Ephesians, chapter 1, verses 13 and 13 and 15. 13 Ephesians and 14. chapter 1, verse 13. And 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 1, ang talatay 13 at 14. Nasa Kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana,
hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpakan ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon, mabait na Panginoon sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, our true identity. Ang ibig sabihin, ang tunay nating pagkakakilanlan. Si Moises, mga minamahal, nang siya'y isilang, wala siyang alam sa mundo. Hindi rin niya alam o kilala ang kanyang sarili. Pero lumaki siya, mga minamahal, sa Ehipto, sa pangalaga ng anak ni Parao. Kaya siya'y nang lumaki, mga minamahal, alam niya siya'y isang Ehipto. Pero siya'y nagtataka, pag pumupunta siya sa mga Israelite, mga minamahal, bakit meron siyang damdaming Israelite? Kapag nakikita niyang pinarurusahan ng mga Ehipsyo ang mga Israelite, nasasaktan niya ang kanyang damdamin, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, ay kanyang natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang ibig sabihin, ang tunay niyang pagkatao, na siya pala'y hindi isang Ehipsyo, kundi isang Israelite, mga minamahal. Kaya nga, bagamat maganda ang kanyang kalagayan sa Ehipto, sapagkat siya'y maaaring maging hari, maganda ang kanyang kinabukasan, mga minamahal, pero nakilala niya ang kanyang tunay na identity. Nakilala niya sino siya. Hindi pala siya isang Ehipsyo, siya pala isang Israelite, mga minamahal, at ang Israelite ay alipin ng mga Ehipsyo. Gayunpaman, dahil nakilala niya ang kanyang sariling isang Israelite, mga minamahal, tinahinggahan niya ang magandang kinabukasan, ang kanyang magandang magiging kapalaran, maging hari ng Ehipto, mga minamahal, pinili niyang maging alipin kagaya ng mga Israelite. Hanggang sa isang araw, lumabas ang kanyang pagkakilanlan. Siya pala'y pinili ng ating mahal na Panginoon upang gamitin na ang milyong Israelite na alipin sa Ehipto ay palayain sa mamagitan ng katauhan ni Moises. Doon niya nakilala ang kanyang tunay na pagkatao, tinatawag na true identity. Ganyan din ang ating kalagayan, mga minamahal. Nang tayo isinilang, wala tayong alam sa ating sarili. Ang alam natin, mga minamahal, tayo'y tao. Kumakain, nasasaktan, kinakailangang may tirahan, pag nakasakit, pupunta sa hospital, kung mamamatay na gano'n na lamang. At kung sino ang Diyos na ating nakagisnan, yun ang ating alam. Subalit isang araw, mga minamahal, kung paano si Moises ay itinalaga sa Ehipto para siya'y gamitin ng mahal na Panginoon mapalaya ang mga Israelite sa ating buhay, dumating din naman ang ating mahal na magulang sa Panginoon. At nang gamitin ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasang may kapangyarihan. Hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan, mga minamahal. Dahil tayo mismo ang magsasabi, tayo, mga minamahal, ay nakumbinsi. Hindi sa sinasabing enticing word of much wisdom, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At dahil doon, nakilala natin ang ating true identity, yung ating tunay na pagkakakilanlan. Hindi pala tayo isinilang para maging taong sanlibutan, mga minamahal. Hindi pala tayo isinilang upang magpakaligaya sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi pala tayo isinilang magkatapos magpakaligaya sa makasalanang sanlibutan, pipikit ang mata at mamamatay at maghihirap naman sa impyerno. Nakilala natin ang ating tunay na pagkakakilanlan, yung ating true identity. Tayo pala'y nasa makasalanang sanlibutan, datapwat tayo'y anak ng Diyos, hindi tagapagmana ng impyerno, kundi tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa ating first verse na nabasa, John chapter 10 verse 14, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Nakilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Bagat nung panahon na yon, na tayo nasa kasalanan sa libutan, hindi natin siya kilala. Pero kilala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga kasama tayo sa pinagpalang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, sinasabing kilala na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 27, mga minamahal, dinirig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin.
Sa verse 27, nakikita na natin ang ating tunay na pagkakilanlan, yung ating tinatawag na true identity. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo pala ay tupa ng sanlibutan. Tupa ng ating mahal na Panginoon na nasa sanlibutan. Ang sabi, tayo'y tupa ng Diyos na nasa sanlibutan at dinirinig natin ang tinig ng Diyos at tayo'y kanyang tupang sumusunod sa Kanya, nakilala na natin ng lubusan ang ating sarili. Hindi pala tayo kambing, lalaruan ni sa nasa sanlibutan, mga minamahal. Tayo pala'y tupa, minahal, inalagaan, inaruga ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, ibinigay niya ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved Honorable Evangelist Welda Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din ang ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Ngayong panahon, ang mga beloved children ng ating mahal na magulang sa Panginoon upang tayong tupa na tunay nating pagkakilanlan, tupa ng Diyos na tagapagmana ng buhay na wala hanggan ay duminig sa tinig ng ating mahal na Panginoon at sumunod sa ating mahal na Panginoon. At ngayon, kilala natin ang ating sarili. Hindi tayo kagaya ng ibang sinasabing sila'y Kristiyano, pero walang katibayan, mga minamahal. Basta sila'y Kristiyano, kilala daw nila si Lord, kilala sila ni Lord, hanggang doon lang, mga minamahal. Pero tayo, kilala natin ang ating sarili, yung ating true identity. Hindi tayo basta magsasabing tayo Kristiyano, tagapagmana ng buhay na wala hanggan, bagkos sa sarili natin, meron tayong ebidensya. Ano ang ating ebidensya? Sabi ng ating nabasa, Ephesians chapter 1, verse 13, sa kaniya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, yun ang ating narinig bilang tunay na tupa ng Diyos, bilang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi basta salita ang ating narinig. Ang sabi, ebanghelyo ng kaligtasan ng katotohanan. Ang sabi ng second phrase, mga minamahal, na sa kanya rin naman, mula na kayo'y magsisampalataya. Dito dumating ang ating tunay na pananampalataya. Kasi noon, meron naman tayong pananampalataya. Ako palagi kong sinasabi, meron kaming pananampalataya, kaya nga religyoso kami. At ang aming pananampalataya, sasabihin kong sagad sa langit, dahil lahat ng Diyos, meron kami. Kung anong meron ng Diyos sa salibutan, meron kami niyan. Kung Diyos ang pagdasal ang pag-uusapan, hindi nga kami matutulog. Pag ikaw ay 7 years old na, grade 1 ka na, batas na sa aming tahanan, dapat yung paulit-ulit na panalangin ay alam mo. Dahil pag hindi mo na-reset yan, buong magdamag kang gising. Kaya paghandaan mo, pagiging 7 taon mo, sa aming pamilya yon, mga minamahal. Bakit? Dahil ang aming pananampalataya para sa amin, sagad sa langit. Pero mali, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa rito, mga minamahal, pagkarinig ng ebanghelyo ng katotohanan, ng kaligtasan, sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan. Dito dumating yung katotohanan. Tayo mismo ang magsasabi. Kilala natin yung ating sarili. Sino tayo? Anong itinatak? Ang sabi, tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan ang meron tayo ngayon, Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya sabi ng verse 14, sa kanya rin naman na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kawalhatian. Yung palang tatak ng Espiritu Santong ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa magitan ng ating pananampalataya, pagkarinig ng ebanghelyong may kapangyarihan, ebanghelyo ng katotohanan, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, patotoo pala to ng ating mana. Ang ibig sabihin, meron tayong tatanggaping mana, inheritance natin mula sa makapangyarihang Diyos. Walang iba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, ito ay ang pagkatubo sa atin sapagkat tayo'y tinatawag na sariling pag-aari ng Diyos. Sino tayo ngayon, mga minamahal? Ano ang ating true identity? Sabi ng ating nabasa, yung itinatak na Espiritu Santo, yan ang katibayan na ang bawat isa sa atin ay sariling pag-aari ng Diyos. Kaya nga, yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mahalaga yan sa atin. Sa iba, mga minamahal, hindi mahalaga sa kanila yan. Dahil ayaw nilang mabago yung kanyang figura, mga minamahal. Baka yung maputing mukha, magkaroon ng pekas-pekas. Bumaba yung eyebrow, kung ano pa naman ang meron. Sa atin, wala yan, mga minamahal.
ang mahalaga sa atin, pumatak ang luha mo sa Espiritu Santo na ipinagkaloob sa iyo na ang